Umaga sa ating lahat. So maligaya po, welcome kayo sa ating Sunday service, no? Ngayon po ipagpapatuloy natin yung ating series, no? Ikatlong series na po ito, no, na sinimulan natin nung last 2 linggo na po ang nakaraan, no? 2 Sunday service na po. Sinimulan po natin ang series na Finding Joy in the Broken World, no? Sa Tagalog, paano ba tayo makakahanap ng tunay na kagalakan sa gitna ng mundo na sira, no? Broken world. Nag-agree ba tayo na ang ating mundo ginagalawan ay broken? Amen, no? Nag-agree tayong lahat na broken, no? Laging mayroong presence ng problema, laging mayroong presence ng mga sakit, no? Ng pain, no? Mayroong injustice, no? Yan yung broken world para tandaan ang ating mundong ginagalawan ay sila, no? Pero kailangan nating malaman na yung ating mundong, na itong mundo na ginagalawan natin, hindi talaga yan yung original plan, no, ni Lord. No, dinisign itong Lord, dinisign ni Lord ang ating mundo na kumpleto at buo, no, hindi broken. No? Kaya ito naging broken, na natutunan natin, naunawaan natin, no, during past Sunday service, kaya naging broken yung mundo dahil sa pagpasok ng kasalanan, no, sa sanlibutan. Dahil sa kasalanan ng isang tao, which is yung ating mga ninuno, no? Si Eva at si Adan, nakapasok yung kasalanan. Kaya nagkaroon ng kamatayan, kahirapan. Kaya ikaw mismo na nakaupo dyan, meron kang daladalang problema. Meron kang daladalang pasanin. Dahil iyon sa kasalanan na nakapasok sa atin. Pero hindi yan yung original plan ni Lord. Diba? So, madalas nating tanongin, no? Sa ganitong mundo natin ginagalawan, posible pa ba ang joy, ang kagalakan sa kabila ng mundong wasak na at sira? So, iyan yung ating pag-aaralan, no? Pagpapatuloy natin yung ating series 3, no? Yan. Okay? So, bago tayo mag-start, pwede ko bang aniyahan kayong muling tumayo para sa ating opening prayer? Natin pong ituon ang ating attention kay Lord. Ating pong iyuko ang ating ulo, ipikit ang ating mata. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon sa lugar na ito. Lord, aming Amang nasa langit, our gracious Father, aming mapagpalang Ama nasa langit, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito at sa pagkakataon po ito, muli po kami ay makapagtipon bilang iyong bayan. Panginoon, sa gitna ng mundong punong-puno po ng pagsubok at pagkawasak, kinikilala namin ikaw, kinikilala ka namin, Lord, na may kagalakan, lakas at pag-asa. Ihanda mo ang aming mga puso sa aming pagsamba ngayon, sa aming mga matututunan. Panginoon, linisin mo ang aming isipan at damdamin. Alisin mo ang anumang mga distractions na aming iniisip, upang kami, Panginoon, makatuon lamang sa iyo. Ikaw po ang tumayo sa kalagitnaan namin, Panginoon. Samahan mo ang bawat bahagi ng aming gawain, Panginoon, ang aming awitan, ang aming panalangin, ang aming pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Naway magsalita ka, mangusap ka, Panginoon, sa bawat puso at isipan ng bawat naririto, Panginoon, ngayong araw. Ipaalala mo, Lord, ang tunay na kagalakan, Panginoon, ay matatagpuan lamang namin kay Kristo. Panginoon, ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Next. Okay? So, before we start, we need to review, no? We need to revisit kung ano ba yung ating pinag-aralan last week. Okay? So, naunawaan natin nakaraan na mayroon talagang isang malaking katotohanan, no? Na ang Christian life, so tayo bilang mga Kristiyano, ang buhay natin bilang Kristiyano ay hindi buhay na walang sugat o mga pasaning o sakit, no? Pero, bagkus, ito ay buhay na may pag-asa, no? Kahit na may sugat. So, ibig sabihin, sinasabi dito na ang pagiging Kristiyano ay hindi nangangahulugang wala ng sakit, no? Problema, wala ka ng magiging pagsubok. Tulad ng ibang tao, diba? Yung ibang tao na mayroong mga hindi Kristiyano, may mga Kristiyano, katulad din tayo nila, no? Na hindi tayo exempted na makaranas ng mga problema sa buhay, no? Pero
hindi ibig sabihin na mayroong problema, no, na dumarating sa atin. Hindi ibig sabihin wala na tayong pag-asa. Meron tayong pag-asa. At ang pag-asa natin ngayon, makikita natin kay Kristo, no? Tayo may mga problema, may mga dalahin, ang kaibahan natin sa iba, mayroon tayong Kristo, sinasamahan tayo ni Lord. No? Kaya tayo, napagtatagumpayan natin ang lahat ng mga dumaraang pagsubok. Amen? Diba, narinig nyo ba yung salita sa Biblia? No? We are more than conqueror. Tayo ay higit pa sa mga mananagumpay kay Kristo. Hindi dahil sa sarili nating kalakasan, kundi sa kalakasan na nagmumula kay Kristo. Diba? Amen? Amen. So minsan, may mga problema dumarating, madalas hindi natin naiintindihan yung bakit nangyayari, di ba? Madalas tinatanong natin si Lord, Lord, bakit ba nangyayari yung mga problema na ito? Bakit dumarating? Hindi natin naiintindihan, nagtatanong. Alam niyo mga kapatid, okay lang, hindi masama magtanong sa Diyos. Di ba? Naalala ko, pwede ko bang i-share sa inyo yung aming devotion, no? Nila Pastor Gio, nung music team last Thursday. No? Yung devotion kami, maganda yung kwento. Kilala niyo ba si Propeta Habakuk? Habakuk. So, isa siyang minor prophet sa Lumang Tipan. Minor prophet, hindi ibig sabihin, mas mababa siya, kundi maiksi yung, ano lang niya, maiksi yung kabanata doon sa Biblia niya. Halos 3 kabanata lang yung aklat ng Habakuk. No? Taga-Juda siya. No? Bilang isa siyang propeta na mayroong tanong, mayroong question kay God. Diba? During that time kasi, sa Lumang Tipan, sa lugar ng Juda, ang Juda kasi dating part ng Israel yan, nahati, diba? So sa Juda, mayroong kaguluhan doon, no? Ang kaguluhan galing doon sa mga nagmamalabis na mga pinuno, mga pariseyo, mga namumuno sa ano. So mayroong injustice, diba? Mayroong mga pagmamalabis. So mahirap ang buhay doon sa Juda. At si Habakuk na propeta ng taga-Juda, nagtanong kay Lord, Lord, bakit, nagreklamo siya, Lord, bakit ang daming karahasan? Tila para bang pinababayaan mo, hindi mo ina-actionan yung mga nangyayaring karahasan. Ganun siya makipag-usap kay Lord, no? So, meron siyang pinakikita dito na meron siyang kalituhan, no? Hindi, bakit siya bilang mananampalataya na propeta siya, hindi pa rin siya nakaligtas doon sa mundong sira, no? Doon sa Juda. Sira yung mundo no kasi ang daming masamang tao, ang daming nagmamalabis, ang daming sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngayon, nagtataka siya, bakit pati siya damay? At bakit parang hindi uma-action si Lord? Doon sa nangyayari, parang hinahayaan lang ni Lord. No? So, tinatanong niya si Lord. Pero alam niyo ba, sumagot si Lord noon eh. Sumagot si Lord kay Propeta Habakuk. No? Ang ginawa niya, hindi agad inalis ni Lord yung mga problema, mga dala-dalahin ng mga tao. Hindi na agad inalis. Di ba? Ano sagot sagot ng Diyos? Tinuruan siya, no? Tinuruan si Propeta Habakuk na maghintay, magtiwala sa kanyang plano, no? Ang plano ni Lord, ang sagot ni Lord, meron siyang bayan na gagamitin, which is anong bayan yon? Yan, gagamitin niya yung mas masamang bayan para parusahan yung isang bayan din na masama din. Pero ang gagamitin ni Lord yung bayan na higit na mas masama. Anong bayan yun? Yung bayan ng Babylonia. Di ba? Malaking bayan yun na nananakot talaga. Walang kinikilalang Diyos yung Babylonia. Nagtaka naman si Habakuk, Lord, bakit gagamitin mo yung bayan na higit na mas masama kaysa sa amin para kami parusahan? Para parusahan ang lugar ng Juda. Di ba? So, imbis na gano'n, yung maging mawalan siya ng tiwala kay Lord. Imbis na mawalan siya ng pag-asa, di ba? Tinuruan siya ng faith niya kay Lord, ng pananampalataya niya, na maghintay at magtiis. Di ba? Kaya nga sinabi niya doon sa Habakuk 3, verse 17 to 18, sabi niya kahit natawala ng hindi na mumulaklak yung puno ng igos. Kahit wala daw anihin dun sa mga bukirin. Kahit mamatay na yung mga tupa. Kahit wala na ang lahat. Ibig sabihin, worst case scenario na. Kahit wala na siya.
Pero, ang sagot niya doon, ang tugon niya, magagalak pa rin siya kay Lord. Sapagkat, si Lord ang nagbibigay ng kanyang kaligtasan. No? So, ibig sabihin, ang pinaka-core message dito, ang pinaka-aral, at yung magandang balita doon, na kahit na hindi magbago ang sitwasyon, no? Panawagan kasi ito sa atin, no? Na maging tulad tayo ni Propeta Habakuk. No? Kahit na hindi mabago agad ang sitwasyon. Pero, hindi nagbabago yung puso natin. No? Na may pananampalataya, na may pagtitiwala doon kay Jesucristo. Mula sa reklamo, mula sa pagtatanong, mula sa kalituhan ni Propeta Habakuk, nauwi doon sa pag-rejoice niya, no? Pagsamba niya kay Lord. So, palakpakan natin, no? Naway maging ang kwento ni Propeta Habakuk, maging aral sa atin, no? Maging halimbawa, o modelo. Kasi, makikita talaga natin na hindi inaalis ng Diyos yung problema, no? Pero hindi niya sinasabing tayo, pag sumunod tayo kay Kristo, hindi niya sinabing habang buhay ka lang, walang problema. Diba? Hindi. Naalala niyo, ano sabi sa salita ng Diyos? Kung sino man ang gustong sumunod sa akin, kailangan i-deny niya yung kanyang sarili. No? Itanggi niya yung kanyang sarili at dalhin ang kanyang krus araw-araw. Diba? So ang krus, simbolo ng paghihirap mo. So kaya kailangan talaga, sabi pa niya, dito sa mundong ito, meron kayong kapighatian. So yung kapighatian, yung problema, isang bagay yan na hindi talaga magbabago. So palaging meron yan. Laging mayroong problema. Pero ano yung hindi magbabago talaga, at lagi nasa puso natin dapat, si Kristo. Yeah. Kaya ang Christian life, ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa pagiging pain-free, kundi tungkol sa pagiging hope-filled, no? Buhay na mayroong pag-asa kay Kristo. Amen? Amen. Sabihin nyo nga, buhay na may pag-asa. Amen. God is good? All the time? Palakpakan natin si Lord. Okay? So, patuloy tayo sa review. Next. Yan. So, makikita natin dito na sa paghahanap natin ng kagalakan, sa paghahanap natin ng joy, ang joy daw ay nagsisimula when we begin to accept that the world is broken. Nagsisimula ang joy o yung kagalakan pagka natanggap natin yung mundo na ating ginagalawan o tinitirhan ay sira na. It's a matter of acceptance. Sira. Di ba? Yeah. Kasi ang mundong ginagalawan natin ay fallen talaga, no? Nasira dahil sa kasalanan. Kaya normal lang yung sakit eh. Normal lang yung mayroon tayong disappointment, may injustice, mayroong mga bagay na hindi ayon sa gusto natin, dun sa mga plano natin, no? Pero hindi ito sa iniiwan tayo ni Lord, kundi reality na isang mundong sira, no? Yan. Kasi ito, minsan nawawala yung joy natin. Kasi gusto natin minsan perfect ang buhay natin eh. Di ba? Sige nga, sino dito yung gusto ang buhay nila ay perfect? Marami eh, di ba? Kasi yun yung ano natin eh, yun yung komportable natin. Gusto natin ang buhay natin, bukas, may sigurado tayong kakainin. Di ba? Meron tayong siguradong pangbabayad sa bills. Yun ang gusto natin buhay, perfect. Di ba? Kadalasan, gusto natin ang buhay natin smooth lagi ang daan. Pagtay, walang problema. Walang sasalungat sa atin. Kung alin gusto natin yun, smooth. Di ba? Gusto natin walang pain. Di ba? Yun ang gusto ng tao, walang pain. Ang gusto ng tao, lagi tayong nasa ating mga comfort zone. Yung sa tayo komportable, ayaw natin alisin tayo doon. Yan ang nature ng tao. Ayaw mahirapan. Di ba? Kailangan walang delay. Di ba? Minsan, Lord, bakit hindi mo ba binibigay yung prayer ko? Tagal ko na. Lagi ko naman pinag-pray ito ah. Bakit si ganito, si ganyan, meron na ako, wala pa. Di ba? So, ganun ang ano natin. Gusto natin walang delay. Walang failure. Yan ang expectation ng tao. Kaya, minsan, hindi na tayong tanggapin na ang mundo ay sira eh. Di ba? Kasi expectation natin kung ano yung pabong sa atin. Pero ang katotohanan, ang mundo ay bagsak, fallen. Di ba?
Fallen. So, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi talaga nilikha ang mundo na fallen eh, di ba? Di ba, naalala nyo ng creation? Nilikha muna yung lahat ng bagay eh, bago likhain yung tao. Ibig sabihin, niready muna ni Lord, ni Yahweh, yung mga gagamitin, pangangailangan ng tao, bago likhain yung tao. At binigyan tayo, mga tao, sila Eva at Adan ng dominion, no, ng authority doon sa mga bagay na nilikha ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay abot kamay. Pipagtasin na lang, kukunin na lang, hindi pagtatrabuhan. Yun yung original plan ni Lord. Buo. Kompleto, walang sakit. Diba? So, paano nakapasok yung kasalanan? Paano nasira yung mundo? Nung merong pagsuway. Diba? Sinong sumuway? Si Adan, no? Si Eva, kinain yung diba? Pinagbawal ni Lord yun eh. Sabi, ang lahat ng nandito ay pwede mong kainin maliban sa isang puno. Yung puno ng knowledge of good and evil. Pero dahil meron tukso, tinukso si Eva at hinayaan naman ni Adan, diba? Ang pananagutan niya, pareho sila kumain, nakapasok yung kasalanan. Ang sabi, mamamatay ka. Diba? At tinutukoy na pagkamatay doon, mahihiwala yung relationship natin kay Lord. Yun yung unang kamatayan, yung spiritual death na tinatawag. Alam niyo mga kapatid, ang kahulugan ng kamatayan sa Biblia ay pagkakahiwalay sa Diyos. Diba? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng mabuti para sa atin. Ngayon, kung mahihiwalay tayo sa Diyos, tayo papunta sa kapahamakan. Kasi diba, ang sabi, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. So, sabi sa Roma 3:23, lahat daw tayo ay nagkasala. Walang sino man ang hindi nagkasala. Ibig sabihin, pastor, obispo, bishop, santo papa, matret, lahat ng tao ay nagkasala. So, walang hindi nagkasala. At kung tayo, lahat ng kasalanan, tayong lahat ay papunta sa kapahamakan, sa pagkakahiwalay sa Diyos. Di ba? Kasi yun yung kahulugan ng kamatayan. Hiwalay tayo sa Diyos. At anong lugar yung merong walang presensya ng Panginoon? Anong lugar ng kapahamakan? Sige nga. Impyerno, tama. Yan. So lahat tayo, pinanganak pa lang tayo, ang journey na tinatahak natin, papunta sa kapahamakan kasi lahat daw ay makasalanan. Papunta tayo sa impyerno. Naniniwala ba kayo sa impyerno? Sino dito ang hindi naniniwala sa impyerno? Sige nga, lahat naniniwala. Okay. Yeah. So, totoo ang impyerno. So, doon daw sa impyerno, may mga apoy na hindi namamatay, may mga uod daw doon na lalabas-pasok sa balat ng tao sa laban. Diba? Nagtatangis daw ang mga bagang. No? At hindi ito 1 taon lang, 2 taon lang, 10 taon, hindi. Hindi ito 1,000 taon lang na mararanasan ang mapupunta doon, kundi eternal, panghabang buhay. Diba? Okay lang ba, ikwento ko, singit ko lang para magpo ko yung isang picture. Alam niyo yung kwento ni Lazaro at ng mayaman, no? Diba? Yung si Lazaro at yung mayaman na matanda. Na yung si Lazaro, pulubi, no? Namuhay ng tapat, at yung matanda naman, mayamang galing sa mayamang angkan, namuhay ng at hindi tapat doon sa Ngayon, sabay silang namatay. Nagkikwento mismo nito si Kristo, si Lord Jesus Christ. Nung sabay silang namatay, si Lazaro napunta doon sa kanlungan ni Abraham o sa paraiso. Kaya sa tawag nila doon, Abraham's bosom. Sa kanlungan ni Abraham, pinakalingan siya. Tapos yung mayaman na nabuhay sa mundo na hindi tapat, napunta agad sa impyerno. So makikita natin pagpikit ng ating mata, pagtuwid ng ating mga paa, pagmulat natin, langit na. Kung tayo ay mananampalataya ng Kristo. Kung hindi naman, impyerno agad. So wala nang in-between na, di ba, na pagdadasal ka pa para mapunta ka sa impyerno. Hindi. Kaya ang judgment ay habang ito, yung ginugugol natin buhay dito sa lupa, ito ang judgment day. Dito tayo yung susubutin. Kaya pag tayo
na maalam na dito sa mundo, tumatawid lang kasi tayo dito. Hindi naman ito yung permanente natin tirahan. Meron na tayong kahaponan. So yung mayaman napunta sa impyerno. So doon, grabe yung paghihirap niya. Di ba ang namatay lang, ang namamatay lang yung katawan natin? Di ba? Amen? Pero yung kaluluwa natin, yun yung buhay na buhay at hindi tumitigil sa pag-exist. Diba? At natutunan natin ang composition ng kaluluwa natin ay ano? Mind, emotions, and will. So, nakapaloob sa kaluluwa natin yung ating isipan, yung damdamin, yung pagmamahal. At dahil hindi nawawala yung kaluluwa, kahit sa impyerno, hindi siya mawawala. Pahihirapan pa, andun pa rin, intact pa rin yung ating isip, yung ating damdamin. Diba? Kaya ano sabi nung dahil sa sobrang hirap na nung mayaman, Amang Abraham, utusan mo si Lazaro na isausaw yung daliri sa tubig para i-dip, ilagay dito sa aking labi. Para maibsan yung sobrang uhaw. Kasi grabe yung hirap eh. Duguin mo, mapasok ka lang, masakit eh. Yung pa kayong sinusunog ka na, hindi ka na. So nakakamdaman yun. Sabi ni Amang Abraham, walang sino man ang nandyan na makakarating dito. May malaking hadlang pagitan. So, nakunawaan nyo nung mayaman na namatay. Kaya sabi niya, ganito na lang, Amang Abraham. Subuin mo, utusan mo si Lazaro na bumalik sa lupa para paalalahanan kasi meron pa siyang mga kapatid, 5 kapatid na pag hindi sila nagbago, hindi nila binago yung way of life nila, yung pamumuhay nila, dito rin yung kababagsakan nila. Makikita natin na kahit pinagugusahan ka na doon sa impyerno, mahihirapan ka na, yung isip natin nandun pa rin. Naalala niya pa yung mga kapatid niya eh. Diba? Yung pagmamahal niya sa mga kapatid niya, nandun pa rin. Kasi nga, ayaw niya mapunta yung mga kapatid niya doon sa impyerno. Tignan nyo yung kwento, no? Na kung tayo, i-apply natin dito sa buhay natin. Tayo bilang mga Kristiyano. Sino dito may mga anak? Alam niyo tayo bilang magulang, yung anak natin may sakit nga lang, may lagnat, di na tayo magpakali. Amen? Sino nakaka-relate? Kung sino-sino natatawagan eh. Di ba? Masakit lang ang ipin, hindi na kayo. Ganun magmahal ang anak, di ba? Pero isipin mo, yung pananagutan mo bilang magulang na akayin mo yung anak mo sa tamang landas. Diba? Kasi kung hindi mo siya akayin sa tamang landas, kung hindi mo siya tuturuan at this early age, na bata pa lang, eh hindi mo ituturo yung salita ng Diyos, malamang papunta rin sila sa kapahamakan eh. Diba? Gusto mo ba yun na ikaw, makikita mo yung anak mo doon sa impyerno, sumisigaw, nanay, tatay, masakit. Diba? Pinahuhusahan doon. Ang hirap doon, di ba? Kahit yung asawa mo, kahit yung tatay mo, yung mga mahal mo sa buhay, matitiis ba natin yun na nakikita natin sila ng durusa? Matitiis ba natin? Hindi. Kaya ano dapat natin gawin? Dapat natin gawin, tanggapin natin yung kaligtasan na inaanggap ng Kristo. Binibigay, libre. Diba? Kasi tayo may pananagutan tayo sa sambahayan natin eh. Na pagka, alam niyo ba yung kasabihan na isa man sa sambahayan ang maligtas at tumanggap. Ang buong sambahayan may posibleng maligtas eh. Diba? Ibig sabihin, ikaw bilang nakaupo dyan, tumanggap ka kay Kristo, ang tendency nun, yung buong sambahayan mo, ang pamilya mo, maliligtas din eh. So kaya kailangan natin akayin sila sa tamang landas. Kasi mapapahamak eh. Diba? Amen? Amen. Okay? So yan yung kwento, no? Ni Lazaro na malalaman natin, natuturo talaga yung kapahamakan. So ayaw nating bumagsak sa ganyan sitwasyon. Diba? Kaya dito, pinipilit natin na iparating yung salita ng Diyos. Amen? Amen. So nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan, kaya nasira ang mundo, no? Nung nagkasala si Eva at Adan, pumasok yung
physical at spiritual na pagkakahiwalay natin sa Diyos. No? Pumasok yung takot. Dati may relasyon tayo sa Lord. Nung nagkasala sa Eva at Adan, pumasok yung takot, nagtago sila kung hinahanap sila ni ni Yahweh. Di ba? Nagtago sila. Nahiya sila sa kanilang kahubangan. Pumasok yung luha. No? Yung hirap sa buhay na puno ng struggle, ng pagod. So hindi yun yung original plan. No? Diba ang ginawa? Inalis sila sa Eden para mabuhay si Adan, kailangan bukan nilang lupa. So hindi yun yung original plan ni Lord. Perfect ang plan ni Lord. Pero ngayon, kailangan na natin pagtrabaho. Kaya minsan natatanong natin sabi nga nung anak ko, bakit ba kasi kinain pa Diba? Isipin nyo, kung hindi kinain, kung walang paksuhan, ano sana buhay natin ngayon? Diba? Kompleto, ganap, perfect. No? Ito sana ang buhay natin. Ito sana. Perfect, smooth lagi, walang pain. Walang failure. Kung hindi kinain, nagkasuminain. Kaya lang, ang good news, ang ating Diyos Ama nagplano ng kaligtasan. Pinadala niya si Jesucristo para siya yung umako, no? Magtubos ng ating kasalanan. Kaya, sabi, ang sino mang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Bagkus, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Pwede ko bang makita dito yung mga totoong anak ng Diyos at tumanggap kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas? Yan. Ipalakpak natin kay Lord yan. Okay, next. Number 2, mahanap natin daw yung kagalakan, no? Sa presensya ng ating Panginoon. Joy is found in the presence of God, not in the absence of pain. Yan, sabay-sabay nga natin basahin yung Psalm chapter 16:11. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan may kapuspusan ng kagalakan. Kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan naman ay may kaligayahan walang hanggan. So, makikita natin ang kagalakan sa presensya ng Panginoon. So, yan yung sinabi ni yan yung konteksto nung aklat, no, na sinulat ni David. Ang nagsulat kasi nito, isa tong awit ni David di ba? Sino si David? Hari ng Israel, siya yung maliit, di ba? Batang pastol na tumalo kay Goliath. Okay. So, ang buong aklat ng chapter 16, ay nagpapakita na kay David, na sinasabi ni David na yung Diyos daw ang kanyang kanlungan, at hindi siya aasa sa ibang Diyos. May mga Diyos-Diyos kasi dati, no? Sa dulo naman, sa verse 11, nilalahad niya ang resulta ng buhay na nakatuon sa Diyos. Buhay, pag nakatuon ka doon sa Lord, sa God, buhay daw na mayroong kapuspusan ng kagalakan. Punong-puno ng joy pagka na kay God ka, no? At meron din kaligayahan walang hanggan. Walang katapusan ng kaligayahan. So kaya, ibig sabihin dito, ang Diyos daw yung pinagmumula ng buhay. No? Ang presensya ng Lord, ang pinagmumula ng tunay na kagalakan. Amen? Okay, so, next. So, ang word of the day natin last time ay sapat. Sige nga, sabihin nyo nga, sapat. Galing yan sa verse ng 2 Corinthians chapter 12, verse 19. Ang sabi, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Sapagkat ang kapangyarihan ko ay nahayag sa kahinaan. So, sapat ang biyaya ni Lord. Kahit pa maraming problema, sinasamahan niya tayo. At sapat. Hindi magugulang. Diba? Hindi laging nawawala ang problema. Pero ang biyaya ng Diyos ay laging, again, sapat. Sa gitna ng kahinaan, problema, pasanin, doon mas nakikita ang lakas ni Lord. No? Hindi mo kailangan maging perfect ang sitwasyon. Hindi daw natin kailangan perfect palagi ang sitwasyon. Dahil wala namang laging perfect na situation, di ba? Minsan okay, minsan hindi. Pero ang laging nandyan, yung biyaya ng Diyos na sapat. Kahit meron tayong pinagdaraanan. Amen? Amen. Okay, so,
punta na po tayo sa ating topic ngayon. Review pa lang yon. Next. Yan. Okay, so part 3. So sa finding joy in the broken world. Ang sinasabi dito, ang joy daw, ang kagalakan ay lumalago pagka tayo pinix natin yung ating mata kay Kristo. So joy grows when we fix our eyes on Christ. Sige, basahin na natin yung Hebrews chapter 12 verse 2. Na ating masdan si Jesus. Again, sabay-sabay tayo. Na ating masdan si Jesus na siyang nagpasimula at nagpaksakdal ng ating pananampalataya. Na dahil sa kagalakang inilagay niya sa harapan niya, tiniis ang krus, pinawalang halaga ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. So maganda, no? Palakpakan natin ang mabuting balita ng Panginoon. Napakaganda nung mensahe ng talatang ito, no? Na kailangan daw kung ating iisa-isahin, kailangan ang ating mata, masdan daw natin si Jesus eh. Sa English, looking unto Jesus, no? Ibig sabihin niyan, tuloy-tuloy na pagtitig. Hindi simpleng sulyap lang, ha? Tuloy-tuloy na pagtitig. Kailangan ang focus mo intentional na kay Lord. Wala kang ibang titignan. Ating masdan si Lord. At ano raw si Kristo? Tingnan natin si Kristo dahil si Kristo ay siyang nagpasimula at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Sa English na translation yan, author and finisher of our faith. No? Ibig sabihin, si Kristo ang nagpasimula ng ating pananampalataya. No? Hindi dahil sa ating gawa, kundi si Kristo ang nagpaumpisa, nagpasimula. At siya rin ang finisher, siya rin ang magtatapos, siya rin ang mangangalaga ng ating faith, ng ating kaligtasan. No? Ano ba ang faith natin? Ang faith natin ay doon sa tinapos na gawa ng Kristo. Diba? Yun ang faith natin. Naniniwala tayo na si Kristo ang ating tagapagligtas. Kasi tayo, papunta sa kapahamakan, binigay ng Diyos ang si Kristo sa atin upang tumubos sa ating kasalanan. So yun yung ating faith, yung grace. Kaya sinasabi dito, si Kristo ang nagpasimula, si Kristo din ang tumapos, ang tatapos. Okay? Yeah. Ibig sabihin ng author, siya yung founder. Diba? Siya yung pinagmulan. Okay? Hindi natin yan inimbento o hindi yan galing sa sarili nating gawa. Yung pananampalataya. Hindi yan galing sa atin. Matututunan natin yon kasi sabi sa Romans 10, 13, 15, babasahin ko sa inyo. Sapagkat ang bawat tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Lahat ng tatawag ay maliligtas. Paano nga sila tatawag sa Kanya kung hindi sila nananampalataya? At paano sila mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila isinugo? So, ganun daw nagsisimula ang faith eh. Alam nyo, mas mauunawaan natin ito kung pabaliktad natin babasahin. Diba? Alam nyo, si Lord, may isusugo yan sa inyo na tao para maghatid ng mabuting balita. No? So, kanino pa rin manggagaling ang pananampalataya? Manggagaling yan doon sa nagsugo. Mayroong gagamitin si Lord na tao, maaaring sa katauhan ng pastor, maaaring sa katauhan ng mga tagapagturo, maaaring katauhan ng katabi mo, na believer din. Diba? Gagamitin siya ni Lord. Mayroong tao, isusugo si Lord sa'yo para ikaw ay makapakinig. Ngayon, ang gagawin ng isinugo, halimbawa ako, isinugo ako ni Lord, ang gagawin ko ay mangangaral ako. Ibibigay ko sa inyo yung salita ng Diyos. So pag ako nangaral, ibig sabihin, meron kayong matitinig. Diba? Sabi, faith comes from hearing. Ang pananampalataya daw ay nagmumula sa pakikinig. So, may sinugo, yung sinugo nangaral, yung nangaral, nagsalita siya ng mabuting balita, mayroong nakarinig. So yung nakarinig, doon mag-uumpisa yung
pananampalataya. Kasi pag narinig niya, bumaba sa puso niya, ang pastor nagtatanim lang. Pag bumaba sa puso mo yan, ang Diyos ang magpapalago niyan. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Lahat ng salita ng Diyos, nasasabihin natin, hindi nasasayang. Diba, buhay yan, hihituin ni Lord ang puso mo. Kaya minsan magugulat ka na lang, bakit ganito nararamdaman ko? Nakarinig ako ng kanta ng Christian song, bakit parang mayroong something sa puso ko na, ba't parang naiiyak ako? Diba? Mayroong kagalakan agad. So pag narinig mo yon, naniniwala ka, at kapag ikaw na nakarinig ay naniwala, tumanggap, nanampalataya, ikaw daw ay maliligtas. Amen? Amen. So, tama nga na kailangan na tayo, para maligtas, kailangan meron tayong marinig na bamuti-bamuti. So, ang sinasabi dito is yung ating kaligtasan, no? Salvation. So, siya ang nagbigay ng paraan sa Kristo. No? Ang paraan ni Kristo para sa ating salvation ay yung cross, yung kanyang paghihirap. Diba? Alam niyo ba ang meaning ng cross dati sa ancient time, no? During the Old Testament? Ang ibig sabihin ng cross ay parusahan. No? Diba? Yun yung way, paraan ng mga Romano para parusahan ang taong nagkasala. Diba? Pero ngayon, dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, ang cross nagsisilbing simbolo ng kaligtasan natin. No? So yun yung ginamit ni Kristo. No? Yung cross, yung paghihirap niya, no? Yung pagtubos niya sa atin. So siya ang nagbukas ng daan para sa tao, para makamit natin yung kaligtasan. Ang sabi sa Ephesians 2, verse 8 to 9, diba? It is by faith, it is by grace, through faith, kaya tayo naligtas. No? Nung dahil sa biyaya ng Diyos, sa butihang loob ng Diyos, tayo ay naligtas. Ito ay libreng regalo mula sa Panginoon. Hindi natin kayang bayaran. No? Ito ay hindi daw galing sa sarili nating gawa. Kaya tayo maliligtas. Kundi, dahil sa tinapos na gawa ng Kristo. So, libreng regalo. Libreng kaloob ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So, again, siya yung author, and then siya yung finisher. No? Siya yung completer. Siya yung perfecter. Ibig sabihin, si Jesus ang nagdala ng ating kaligtasan, ng ating pananampalataya. Sisiguraduhin niya hanggang matapos yung buhay natin. No? Hindi natin maiwawala yung ating kaligtasan. No? Hindi natin kaya kumplituhin yung salvation na 50% kay Kristo sa tinapos niyang gawa, 50% sa atin. Alam niyo kasi mga kapatid, may mga ibang turo na kailangan para ka maligtas, kailangan gumawa ka muna ng mabuti. Kailangan maging miyembro ka ng ganitong simbahan. Kailangan magpabinyag ka. Kailangan tumulong ka sa mahirap. Maraming ganun by works. Di ba? Pero ang katotohanan talaga, yung kaligtasan, no? Yung tinapos na gawa ni Kristo. Di ba? Sabi niya, it is finished. Tetelestai, ay sapat na para sa ating kaligtasan. So, hindi natin maiwawala yun. No? Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan gumawa ng mabuti para maligtas. Hindi. Pero tinitingnan natin ang paggawa ng mabuti bilang bunga ng pagtanggap natin kay Kristo. Kasi di ba, naalala nyo, ang ating katawan daw ay templo ng Diyos. Na pag tinanggap mo si Kristo mananahan sa'yo. Kaya templo ka ng Diyos . Kaya pagka si Kristo ang nasa sa'yo, mabuti ang nasa sa'yo, magbubunga ka ng mabuti. Mabuting gawa. So, yung mabuting gawa, ginagawa natin kabutihan sa ibang tao, bunga lang yon. Pero ang nauna, ang ugap talaga, ay yung pagtanggap kay Kristo. Usa kang gagawa ng mabuti kasi mayroong Espiritu Santo na tumutulong sa atin. Ang helper na iniwan siya sa atin. Amen? So, hindi mo kailangan pagtrabahuan ng mabuti. Kusang lalabas. Pero sinabi bang perfect tayo? Agad? Pag tinanggap natin si Kristo? Hindi. Kasi walang taong, sabi, walang tao ang hindi nagkasala. So, magkakasala tayo. Pero ang kaibahan natin, na may Kristo sa puso natin, tayo pag nagkasala, meron ng struggle. Meron ng nakukonsensya ka na pag nakagawa ka ng mabuti, ay ng masama. Babalik ka agad kay Lord, magsisisi ka.
So hindi mo maiwawala yung kaligtasan mo. Di ba? Kamukha nung salamat sa buhay ni Brother Libo, no? Sa kanyang patotoo kanina. Di ba? Magmula doon sa kanyang experience, no? Naniniwala siya na may Diyos. Nagsiserve siya sa church. Pastoral siya eh. Pero walang pagbabago, walang bunga. Bakit ba galing sa simbahan, pag-uwi sa bahay, andyan yung mura, andyan yung inom, andyan yung bisyo, andyan yung sugal. Wala, hindi ka nagbubunga. Ibig sabihin, yung pananampalataya mo, hindi kumpleto. Kasi kung totoong si Kristo ang nasa iyo, magbubunga tayo ng mabuti. Kahit hindi perfect. Diba? Ngayon, nung narinig na yung salita ng Diyos, at dahil buhay ang salita ng Diyos, hindi dahil sa si Pastor Tony hindi. Dahil yung Diyos, yung salita ay buhay, unti-unti umihipo sa puso ni Brother Libo. At ngayon, ano yung testimony niya? Nawala na lahat yon. Yung dating palamura, ngayon, pag nagagalit daw siya, medyo meron ng bumubulok. Oh, hindi maganda yan. Yun yung kaibahan natin. Hindi tayo nagmamalinis na hindi tayo nagkakasala. Kasi pag sabi na sinabi daw natin na tayo ay mabuti at hindi nagkakasala, ginagawa daw natin sinungaling ang Diyos. Agree ba kayo doon? Si Apostol Pablo nagsabi doon. At ang sabi sa Roma ay yung mga mabubuti niyong gawa, maruming basahan sa pangalan ng Diyos. So, hindi tayo may liligtas ng mabubuti nating gawa. Naliligtas lang tayo sa tinapos na gawa ng Kristo. So, yung paggawa mo ng mabuti, bunga na lang yan. Ang importante, alam nyo, araw-araw tayo dumadaan dun sa proseso ng pagpapabanal. Sanctification process. Diba? Unti-unti, tignan mo, nagbabago ang buhay mo pag mayroon kang Kristo. Hindi ka magiging perfect, pero mayroong pagbabago. Tignan mo yung buhay na patotoo ni Brother Libo. Nagbago siya. Diba? Malaat, malaki. Diba? Makikita ng ibang tao yan. Amen? Agree ba kayo na yung tinapos na gawa ni Kristo ay sapat? Amen. Sabihin nyo nga, sapat. Kapigin mo yung katabi mo, sapat ang ginawa ni Kristo. May binatukan doon yeah. So, ang malalim na punto dito, no? Ang salvation hindi talaga man-made, no? Kundi inumpisahan ng Diyos, tapos tatapusin ng Kristo, no? Ang ano nito, nung nagkasala ang tao, ang Diyos, ang nagplano, ang Ama, ang Anak, ang nagsagawa, tumubos, ang Espiritu Santo ang nagselyo. Kaya pag mayroong nagsabi sa inyo na iwawala niyo yung kaligtasan niyo, pag hindi kayo gumawa ng mabuti, huwag kayo maniwala. Diba? Kasi, pag si Kristo ang nag-iingat, yan bang makakaagaw? Wala, di ba? Sabi sa talata, walang sino man ang makakapagpahiwalay sa pagmamahal ng Ama sa atin. Ha? Kahit ang iyong sarili, kahit ang kamatayan, kahit ang kasalanan, dito tayo kayang paghiwalayin. Kasi hawak tayo ni Kristo, hawak tayo ni Kristo, at hawak si Kristo ng Ama. So talagang kahit magtumiglas na hindi mo may iwawala. Diba? Pag tunay kang kay Kristo ligtas, dapat nagbubong. Amen? Amen. So, sinabi dito, in-injured daw ni Jesus Christ yung cross. Kahit na si Kristo mismo, hindi exempted sa paghihirap. Dahil sila nga yung mundo, di ba? Nabuhay si Kristo na katawang tao. Si Kristo dito sa mundo na sira na punong-puno na ng kasalanan, ng injustice. Kaya kahit mismo siya, Diyos. Naniniwala ba tayo si Kristo ay Diyos? Amen? Amen. Wala naman dito naniniwala si Kristo, tao lang, ano? Amen? Amen. Okay. So si Kristo mismo, nakaranas ng paghihirap. Actually, siya yung pinakagrabe. Diba? Pero, tiniis niya daw yun. Kahit siya lang hirap, tiniis niya, pero meron siyang kagalakan. Kahit na merong kahihiyan, yung nangyari sa kanya. Tiniis niya yun. So, hindi tayo, si Kristo nga, hindi exempted
tayo pa kaya? No? Kailangan maunawaan natin na hindi tayo, yung problema laging nandyan. Amen? Kaya pag naunawaan natin yon, maintindihan natin na mayroong kagalakan. No? Kahit na mayroong problema. Okay? Next. Yeah. Next. Ay, nagkikwentuhan ng mga operator ng bagets. Okay? Kasi daw, dapat kay Kristo lang tayo nakatingin. Diba? Nakatitig kay Kristo. Kasi daw, pag sa iba ka tumingin, kapag ikaw ay nakatingin saan? Sa problema, nawawalan ka daw ng lakas. Kasi, ang problema laging nandyan eh. Ang problema, paulit-ulit eh. Amen, di ba? Sino naka-experience dito ng problema? Paulit-ulit. Di ba? Halos lahat related eh. Di ba? Kaya huwag kang tumingin sa problema. Dahil paulit-ulit mong nag-iisip yung mabigat ng problema. Diba? Hindi yung solusyon, kundi lagi. Problema na lang yung tinitingnan natin. Ano magiging resulta nito? Mawawalan ng lakas. Mawawalan tayo ng lakas. Amen. Diba? Exhaustion. Na-exhaust tayo, mawawalan tayo ng lakas eh. Diba? Pag tayo ba nakatingin sa tao, hindi kay Kristo, ano mangyayari? Hindi-discourage ka. Bakit? Alam mo, walang taong perfect nga eh. Diba? Ang tao, nagkakamali. Kaya pagka sa kanya ka nakatingin, ano mangyayari? Pag nagkamali yung tao, mati-disappoint ka, diba? Ang resulta, mapuprostrate tayo. Diba? Frustration ang mangyayari. Inasahan pa naman kita. Diba? Sabi mo, ibibigay mo sa katapusan. Kaya usually, nag-frustrate. Sabi mo, ibibigay mo sa katapusan eh. Ipinangako ko din yan eh. Marami yata makakagalit din. Sino nakakagalit doon? Taas kamay. Amen. Oh, di ba? Yan yung araw-araw na pamumuhay natin eh. Napupustrate tayo pag sa tao tayo nakatingin. Amen? Oh, kung hindi sa tao, pwede ba sa sarili tayo nakatingin? Tignan natin na lang yung ating sarili, hindi kay Kristo. Pwede ba? Hindi. Kasi tayo, bilang tao, may mga kahinaan tayo eh. Diba? Sino dito pag may problema natatakot? Diba? Meron yan, nag-aalala eh. Diba? Pag may problema, ano kaya kakainin namin bukas? Diba? Ano kaya yung ipang-inuhol ng anak ko? Di pa inuhol. Diba? Ano kaya yung pangbabayad ko kay Judith? So, ang tao kasi, sarili kasi natin, may limitasyon. Di ba? Kaya i-accept natin. Kaya huwag tayo titingin sa sarili nating kaunawaan o sarili nating galing. Kasi, tayo bilang tao, mayroong kahinaan, may limitations. Eh, sa future ba? Sige nga, pwede ba tayo tumingin sa future? Sa kinabukasan? Lalo na. Hindi natin alam ang future eh. Dahil pagka tayo nakatingin sa future, magkakaroon lang tayo ng alalahanin. Sabi, ang biyaya ng Diyos sapat sa araw-araw. So, pati isipin mo yung kinabukasan. Diba yung mga, nung inilabas ng Diyos, ang bayan ng Israel sa Egypt, diba sinamahan sila ni Lord? Nandun sila sa disyerto eh, wala makakain doon, pero anong ginawa ni Lord? Araw-araw nagbabagsak si Lord ng pagkain, ng mana sa tao, yun ang kanilang kinakain. Diba? Kaya sabi, huwag kang mag-isip pang para bukas. Kasi tignan niyo daw ang mga ibon, hindi naman ang tatawag, pero pinapakain ng Diyos. Diba? So, hindi natin control kasi ang kinabukasan, no? Ang magre-resulta ng anxiety. Diba? Magkakaroon tayo ng anxiety. At laging yung bukas ang iniisip natin. Ang dapat natin gawin, tayo ay tumingin kay Kristo, ipagkatiwala natin. Diba? Ang sabi, kung sino man daw ang napapagal. Ano sabi? Kung sino man ang napapagal ay lumapit sa akin. Lumapit kay Kristo at bibigyan na ng kapahingahan. Sabihin